Kaya ba talagang maging susi sa retirement ang XRP Rich List? Yan mga ka-crypto, marami pong long-term holders ng XRP ang naniniwala na hawak nila ang isang rare opportunity. Isang pagkakataon na maaaring magdala sa financial freedom kung tama ang timing at saka pasensya. Sa usapang ito, palaging lumilitaw ang tinatawag na XRP Rich List bilang sukatan ng potensyal na tagumpay. Bilang isang crypto enthusiast, mahalagang linawin na hindi ito simpleng listahan lang ng numero. Isa itong salamin ng distribution ng yaman sa network. Kapag naririnig mo ang tanong na kaya bang mag-retire gamit lang ang crypto gains, tandaan mo na tayo mismo ang tinutukoy dito. Hindi lang ito pangarap, kundi isang kalkuladong posibilidad na kailangang himayin ng mabuti. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, bakit nga ba nananatiling relevant sa XRP matapos po ang mahigit isang dekada? Yan, si XRP ay isa lamang po siya sa ilang crypto na nakalampas na sa maraming market cycles. Mahigit 12 taon na siyang umiiral at patuloy na kabilang sa pinaka-liquid na digital assets. Noong mga unang taon, ang mga early adopters ay nakakita po ng halos hindi kapani-paniwalang returns. Ang mga kwentong ito ang dahilan kung bakit marami ang umaasang mauulit ito. Ngunit kailangan po nating tanggapin na ibang-iba na ang market ngayon. Mas malaki po ang kapital, mas mahigpit ang regulation at mas maraming competitors. Kaya ang tanong ay hindi kung nagawa ito noon, kundi kung realistic pa ba ito ngayon. Dito nagsisimula ang mas seryosong pagsusuri. Ngayon ay ano po ba ang sinasabi ng paglaki ng XRP holder base tungkol sa demand? Yan. Base po sa on-chain data, makikita natin na patuloy po ang pagdami ng XRP wallets. Sa kasalukuyan ay humigit kumulang 7.41 million addresses ang hawak na XRP. Sa loob lamang ng isang taon, nadagdagan ito ng mahigit 1.5 million wallets. Para po sa market analyst, malinaw itong sinyalis ng renewed interest kahit may volatility. Ngunit wag po tayong magpalinlang. Ang dami ng holders ay hindi po otomatikong nangangahulugan ng pantay na distribution. Dito po pumapasok ang katotohanan na kakaunti lamang ang may hawak ng malaking bahagi ng supply. At dito po nagiging mahalaga ang rich list. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng XRP rich list tiers? Yan. Ang XRP Rich List ay parang leaderboard ng holdings, ngunit may mas malalim na kahulugan. Para mapasama po sa top 10%, kailangan mo ng hindi po bababa sa 2,316 XRP. Sa top 5% naman ay tumalon ito sa 8,010 XRP. At sa elite na top 1%, hawak nila ang 48,895 XRP or higit pa. Ang mga numerong ito ay nagsisilbing framework sa pag-estimate ng potential outcomes. Mas malaking holdings, mas malaki ang leverage kapag tumaas ang presyo. Ngunit ipinapakita rin ito kung gaano po kahirap abutin ang matataas na antas, lalo na para sa mga bagong investors. Ngayon paano po ba nag-iiba ang retirement targets depende po sa lokasyon? Hindi po pare-pareho ang kahulugan ng retirement sa bawat bansa. Sa high-cost economies tulad po ng US, madalas binabanggit ang $1 million bilang minimum goal. Sa mas mababang cost regions, mas maliit na kapital ay sapat na para sa komportableng buhay. Kapag ginamit natin ang $1 million benchmark, makikita po ang bigat ng price assumptions. Ang nasa top 10% ay mangangailangan po ng XRP na higit $430 bawat token. Sa top 5%, sapat na po ang humigit kumulang $125. At sa top 1%, halos $20 XRP lang ay sapat na.
Malinaw na mas mataas po ang margin of safety kapag mas malaki ang holdings. Ngayon ay realistic ba na maabot na XRP ang mga presyong ito sa loob ng 10 taon? Ito po ang pinakamahirap na sagutin. Ayon po sa hypothetical projections ng Google Gemini, maaaring umabot daw si XRP sa $100 sa loob ng susunod na dekada sa ideal na conditions. Kung mangyari po ito, ang top 1% ay hahawak ng multi-million dollar portfolios. Ang top 5% naman ay posibleng makalapit or makalampas sa retirement goals sa maraming rehiyon. Ngunit mahalagang idiin na ang mga projection na ito ay speculative. Walang garantiya sa crypto market. Ang cycles regulation at adoption ang tunay na magdidikta ng direksyon. Kaya hindi po sapat ang pag-asa lamang sa forecast. Ano po ang mga risk na hindi natin dapat baliwalain bilang mga long-term holders? Ayan, kahit ikaw ay nasa rich list, hindi ibig sabihin ay ligtas ka na. Ang crypto market ay kilala sa matinding volatility. Maaring tumaas po sa XRP, ngunit maaari na rin po siyang magtagal sa consolidation. May epekto rin ang regulatory decisions at saka global economic conditions. Ang placement po sa rich list ay nagpapataas lang ng probability, hindi ng certainty. Bilang isang crypto enthusiast, palagi ko pong sinasabi na ang risk ay hindi po nawawala. Ang tunay na tanong ay kung handa ka bang maghintay o magtiis sa uncertainty. Dahil ang retirement po sa crypto ay hindi po sprint, kundi isang marathon. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking sariling pananaw, ang XRP Rich List ay isang mahalagang reference, ngunit hindi isang pangako. Maaari po nitong ipakita kung nasaan ka sa distribution ng supply. Ngunit ang retirement ay produkto ng tamang presyo, tamang panahon, at saka tamang disiplina. Sa XRP ay may mahabang kasaysayan at patuloy po na relevance. Ngunit hindi po siya magic ticket. Para sa mga holders, hodlers at saka investors, ang pinakamalaga ay malinaw na expectations. Ang crypto ay maaari pong magbigay ng opportunity, ngunit responsibilidad pa rin natin ang risk management. Sa huli, ang tanong ay hindi kung kaya ni XRP, kundi kung kaya mo bang maghintay. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.